Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito, pag-usapan natin mga kaibigan na Baymantaki mo at 4 na taon na sa kapangyarihan mga kaibigan ito si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero di ba sabi nga ho niya nung siya'y kumakandidato, hindi kaya ko ho dyan 3 to 6 months yung kampanya dun ho sa war on illegal drugs. Kaya nung binanggit ho niya yan, nung panahon na yon, kinausap ko namin doon si Ping Lacson. Ang sabi nga ho doon ni Ping Lacson, mukhang malabo at hindi ho kakayanin. Kaya nga galit na galit ang presidente ho ngayon, mga kaibigan. Kaya nga ang plano ho niya, kumbaga gusto na ho niyang matapos ho ito. Di ba? At kahapon nga, di ba kahapon nga ng hapon, abay mantakin niyo. Pinangunahan ho ni Digong yung pagsira doon ho sa nakumpiskang illegal ho na droga. Abay mantakin niya, nagkakahalaga ho ng 7.51 billion. Diyan ho sa Integrated Management Incorporation sa 13 Martires sa Cavite. Pero ang sabi ho dyan ni PIDEA Director General Wilkins Villanueva, kumbaga yung aktibidad, alinsunod ho dun sa itinakda ho ng batas at tungkol ho dun sa kustodiya at disposition mga kaibigan, yung mga nakumpiskang illegal ho na droga. At ayon nga ho sa Pangulo, isa na naman hong melestong kumbaga kampanya laban ho dun sa illegal ho na droga. Ito ho yung aktibidad mga kaibigan dahil sa pagsira ho dun ho sa iba't ibang illegal ho na droga, sabi nga ho ng palasyo ho ng Malacanang, ito'y patunay sa determinasyon ng gobyerno na tuldukan yung ugat ho ng problema sa sumisira ho dun sa milyon-milyong user, di ba? At pamilya. Pamilya ho ng mga ito na nalululong ho dun sa illegal drugs ho mga kaibigan. Dahil pinuri rin ho ng Pangulo yung trabaho ng PIDEA, maging ang trabaho ng Philippine National Police ho mga kaibigan. PNP, shoot to kill order. PNP, shoot to kill order. Abay mantaki mo, Kanardo, nasa 7 bilyong halaga na illegal ho na droga. Ang partida ho niyan, sa kabila pa ho ng COVID-19 pandemic, hindi ho sila tumitigil. Di ba yung mga kriminal, doon ho sa kanilang aktibidad ho mga kaibigan, kaya matitiyak lamang na mabuting kinabukasan ng bansa kung magiging drug-free ang Pilipinas. Di ba? Kaya nga questionable, doon ho sa mga ilang congressman, senador, governor o mayor, na bilin ho ng Pangulo, kumbaga sila mismo. Di ba? Pangunahan yung kampanya doon ho sa war on illegal drugs. Mantaki mo, nagsilbi pa hong guest of honor. Di ba? Guest of honor at speaker mga kaibigan, itong si Digong, doon ho sa seremonya na kung saan, dumalo ho doon yung kinatawan ho ng Philippine National Police at ibang law enforcement agency mga kaibigan, maging ang tanggapan ho ng Department of Justice. Nandiyan ho tanggapan ho ng DILG at yung mga non-government organization
At ito ho yung kauna-unahang organized event na dinulan ho ni PRRD, di ba? At simula ho nang ipatupad ang lockdown. Well, at magtuloy-tuloy na sana ito mga kaibigan. Sabi nga ho nila, bakit kailangan pa ipag-utos ng ating Pangulo? Di ba? Yung sinasabing pagsunog doon ho sa mga illegal drugs ho mga kaibigan. At ganyan ho ilang tanggapan ho ng gobyerno kapag ka ho may mga pumapalag ho nagre-reklamo, tsaka lang ho sila kumikilos. Kumbaga nakagis na ho yan eh. Di ba? Wala ho pinagkaiba ho yan sa tanggapan ho ng DNR. Kung kailan ho may kalamidad, tsaka ho landslide, doon ho pag-uusapan ho yung anti-illegal mining at tsaka ho yung anti-illegal logging. Di ba? Samantalang kahit na walang kalamidad, pwede ho nilang talakayin ho yan. Walang pinagkaiba ho yan dito ho sa war on illegal drugs ho ng ating Pangulo mga kaibigan. At nawa hindi nga daw ho ito maging ningas kugon dito sa ginagawa ho ng tanggapan ho ng PIDEA mga kaibigan. At kumbaga nakatutok ho dyan ang tanggapan ho ng PIDEA, maging ang tanggapan ho ng Philippine National Police ho mga kaibigan, kumbaga paigtingin ang sinasabing war on illegal drugs. At marami na rin ho nag-sample. Alam niya, sample ho na sabihin ng Pangulo na sunugin. Di ba? Yung mga nakukumpiskang illegal drugs, abay mantaki mo dyan ho sa Agusan del Sur, kay Governor De La Corbera, dyan ho sa Caraga Region. Kumbaga, lahat ho sila. Diba? At lahat ho nung nakukumpiska, kasi nung ako'y nasa field, nung ma-assign ako dyan ho sa Kamanaba, way back General Edgardo Ladaw. Siya ho yung Northern Police District. At naka-assign ho dyan sa NCRPO si Nika Bartolome. At yung nakumpiskang illegal drugs yung mga kaibigan, talagang bulto-bulto ho yun. Diba? May posibilidad na i-recycle. Kaya nga nung inimbestigahan ho yan, nung nakaupo ho si General Bato, diba? At lalabas na ho sa ospital. At nag-COVID-19 pala ho mga kaibigan na itong si Senador Bato de la Rosa. Oras sa Pilipinas sa 3:15 ng hapon. Ang oras atid sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.